talagang wala po kayong kasalanan, pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari, no? Pero sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan eh. Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary, Benhur Abalos Jr. kahapon, July 8, 2024, na mayroong 10 na milyong piso pabuya sa kung sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Abalos, mayroon ding 1 na milyong piso reward sa ika-aresto ni na Crescenti Canada, Paulen Canada, Ingrid Canada, Sylvia Camanis, at Jack Leroy. Meron tayong mga kaibigan na gusto tumulong sa paghahanap sa kanila, at nag-offer na reward na 10 million pesos for any information, leading to the arrest of Pastor Kibuloy, and 1 million pesos each for others, saad ng DILG chief. Samantala, kini-question naman ng abogado ni Kibuloy, ang 15 milyong pabuya para sa pastor at mga kasamahan nito, dahil hindi umano ito galing sa gobyerno, kundi sa mga pribadong tao. Pastor, siguro mag-surrender, huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo kayong kung saan niya. Alam ko kung saan si pastor. Pero secret. Ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag-ahanap ng mga otoridad dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, bata, and exploitation, child abuse and exploitation, at qualified trafficking. Di ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, and 1 million each for Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semanes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy, at 1 milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1 milyon ito 1 milyon kay Crescente, 1 milyon kay Pauline Canada, 1 milyon kay Ingrid Canada, 1 milyon kay Jacqueline Roy, at 1 milyon kay Sylvia Semanes. So, ito po ang binabahagi namin ngayon
para malaman nyo naman ang ginagawa ng DILG at lalo na ng Philippine National Police. Gusto po namin maging transparent. Chief, tanong ko lang regarding dun sa kay Pastor Kibuloy. Ano yung mga possible na kaso dun sa nag-aano ng cuddling of fugitives? Of course, teka lang, meron kaming ano dyan, number one, yung cuddling offense, that's number one, that's obstruction of justice, no? I just want to read yung, that's a PD 1829 po. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago at hindi sinasabi kung asan yung ano, para ito po, harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. Chief, follow up kasi may mga recent statements si former president. Are you looking into it? Alam mo, tama po yan, and we're looking for it to. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang sa nagwawakan po dito sa PD 1829. For SILG lang. Seth, tanong ko lang, sino yung mga nagbigay ng reward? Nag-offer? Ayaw lang pa sabi yung pangalan nila, but you know, mga kaibigan sila that sabihin na natin frustrated. That these are these people. Just look at isa-isahin natin ano ba ang krimen? Ang krimen ay child abuse and exploitation. No? Mga bata. Pangalawa, trafficking. Ano yung trafficking? Lalabas-pasok mo mga tao mismo. At ito'y walang piyansa. So, itong mga taong ito, parang na-frustrate sila. Bakit ganoon? Parang, simple na naman ako'y nananawagan kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, ito naman ay warrant and we have to implement this. Kung talagang wala po kayong kasalanan, Pastor, meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon kamukha ng ginagawa ng ibang ordinaryong tao. Dapat ganun ang mangyari. No? Pero sa nangyayaring ito, parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Basta simple lang. Ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May warrant, wala kang kasalanan, sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari rito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now at gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million pesos. Last on my part, may monitoring ba na hindi pa naman nakakalabas sila ng ibang bansa? Well, as of now, as per our intelligence, nandito lang sa bansa. Attorney Ferdinand Topacio po ang isa sa mga abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am Chacha. Thank you very much for this opportunity. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Sa inyo din po, attorney, mabuhay po ang lahat ng uri ng ugat, patay man o buhay, mabuhay palalo. Opo, attorney. Attorney. Opo. Kailan niyo po huling nakausap po si Pastor? Medyo matagal-tagal na po. Actually, ang dami nga po nagtatanong sa akin, so tinitignan ko po yung records kung yung email ko po kung kailan ako bumili ng ticket papuntang Davao. That was the last time na nakausap ko siya after nagkaroon na nga po ng warrant at ini-implement na nga po
yung warrant of arrest against him. Opo. So, paano po yan? So, sorry, attorney, matanong ko lang po kayo. Dito lang po sa inyo pong professional engagement sa kanya. So, kayo po ang kanya po talagang appointed rin na abogado at ang inyong law firm to represent him in this case? Opo, we are among those. Marami naman po siyang abogado, pero kami po yung unang na-engage regarding this matter as General Legal Counsel. At alam niyo naman po yung principle niyan, unless our engagement is terminated, we have to continue serving him as the legal counsel and to protect his interest in the best manner that we can under existing circumstances. Opo. Si Pastor Huba ay nasa Pilipinas pa, attorney? Hindi ko po alam eh. It's been a while since I communicated with him. I think that the best entity or person to answer that would be the DOJ or the Secretary of Justice kasi nasa ilalim po nila yung ating Bureau of Immigration. So, namomonitor po nila yung labas-pasok ng mga tao po dito sa Pilipinas. Pero kayo ho mismo, as in, hindi ko ninyo alam, attorney. Talagang hindi ko po alam at it's been a while. Although, sometimes nakaka-receive po kami ng instructions to his representatives regarding certain matters of privileged nature. I see. Opo. And these representatives are all confidential? Ano po, mga officers po ng yung Kingdom of Jesus Christ po. Okay. Opo. Sige. So, yung nga po, as you know, no, meron na pong inilabas po na pabuya ang DILG through Secretary Benhur Abalos na 10 million para po sa informasyon kung saan po magiging daan sa pagkaka-aresto nitong si Pastor. Ano po ang masasabi niyo dito muna at itong bagay na ito ay paano po kaya natin makukuha mismo ang reaksyon ni Pastor? Actually po, galing po rin ako sa DILG, Manong Ted, Ma'am Chacha. Noong panahon ni Pangulong Estrada, ako pa'y asset doon. At ang pagkaalam ko po, kapag nag-o-offer po ng pabuya ang ating kapulisan, ito po ay covered ng isang memorandum either from the Chief PNP or some other responsible officer. At ang reward po niyan ay kinukuha sa intelligence funds po, either ng OSEC, Office of the Secretary, o ng Chief PNP. Ito po ang kinakataka ko lang po, ayon na rin po sa sariling pag-amin ni Secretary Abalos. Mga pribadong pondo po ito ang ibibigay. Ngunit ayaw naman niyang sabihin kung sinong nagbigay ng pondo. The questions that arise po, Manong Ted, ay ito. Unang-una, sino itong mga taong ito? At napaka-generous naman para magbigay ng pabuya for the arrest of Pastor Kibuloy. Number 2, dapat pong malaman yan for the sake of transparency under the constitutional provision of access to information on matters of public concern, sapagkat dapat po malaman natin ang motibasyon ng mga taong yan kung bakit parang pinapauna nila yung warrant ni Pastor Kibuloy sa napakalaking pabuya when there are other persons accused of equally grave or even graver offenses na hindi naman ganyan kalaki ang pabuya. Number 3, ano nangyari sa intelligence fund ng ating gobyerno na kailangan mag-rely sa private funds ng ating secretary? Number 4, meron bang nalabag na batas sa pagtanggap ng private donation ng isang public official? Hindi ba by reason of his office kaya ibinigay itong pabuyang ito kahit ito ay hindi siya makikinabang? There are so many things that are wrong doon po sa ganyan na napakalaki galing sa private funding, sapagkat parang ang nangyayari sa halip na equal protection po under the Constitution na ang lahat ay tinatrato when equally situated, parang binibigyan ng prioridad itong kay Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakalaking pabuya. So to say the least, attorney, illegal per se yung ginagawa ngayon ni Secretary Benhur Abalos na pagbibigay ng pabuya na 10 million coming from a private individual? I think it is at least questionable po. Lalong-lalo na kung hindi niya sinasabi
na kung kanino nanggaling yung pabuya. Kasi alam niyo po, Manong Ted, kami nasa VICC noon, nagbigay din kami ng ganyan, pero hindi ganyan kalaki. At sila ina-identify namin na yan ay pondo ng DACC sapagkat kami isang anti-crime group na interesado kami sa implementasyon ng crime. Okay. Pero ito po, ayaw niyang i-disclose. Bakit ayaw niyang i-disclose? Kasi dapat malaman natin ano bang motibo nito mga taong to na bakit si Pastor Quiboloy? Alam niyo po, kung titingnan niyo po, Sir Ted, yung mga averaging ng mga pabuya, last May, ang average lang po na na-distribute ng PNP na pabuya among 11 persons ay 1.9 million pesos. Si Bantag po, 3 million lang ang pabuya. Yung pong isang nabasa ko a few days ago na may isang membro ng terrorist organization, yung CPP-NPA. Ang pabuya lang sa kanya 1.3 million pesos. Ito gustong pabagsakin ng gobyerno. Although I understand that Pastor Quiboloy is accused of grave crimes, may disproportion po doon sa 10 million na meron namang ibang mga charged with violent crimes. Ito naman po hindi violent crimes na 1,500,000 lamang po yung mga pabuya. So, bakit ganun kalaki at bakit pribado? So, on that point alone po, medyo, sabi ko nga, there is something rotten in the state of Denmark, so to speak. Opo, pero rotten, but is it really an actionable wrong? Meaning, can you file a case against Benhur Abalos for that? Ayaw naman po nating dumating doon sapagkat unang-una, kami naman po ay kapwa abogado. Maybe, nabigla lang si Secretary Abalos. Maybe he will realize the error of his ways at either hindi na niya tanggapin yung private funds or i-reveal naman niya, siguro. For the sake of transparency, being a public official, dapat transparent po tayo. Sino ba itong mga ito? Opo. So tingnan natin, anong motibo nila at parang ang nangyayari po dyan ay nauuna itong kay Pastor Quiboloy over and above all other crimes na may mas matindi pa naman po. Okay, sige Yun po. naman po ang aming hinihiling. Opo. Baka naman po mahimasmasan siya, di okay na. Opo. Pero attorney, ang sabi nga po, kung tama ang pagkakarinig ko, Attorney Ferdinand, Ferdy, ang sinasabi po ni Secretary is that mas mainam kung lumantad na si Pastor Quiboloy at harapin ang kanyang mga kaso. After all, nung una din po, kung tama din po pagkakaunawa ko, binabanggit ni Pastor na siya po'y haharap sa proper forum, not in the Senate, pero sa proper forum, which is the court, no? So ano po ang inyong reaction doon, Attorney? Well, actually po, that is beside the point when it comes to the reward money. Pero katulad po ng sinabi ko noon, alam niyo po, that is not without precedent. Kung nagkagunitan niyo po, Manong Ted, si Ping Lacson din nagtago noon at ang sabi niya, he is a fugitive not from justice, but from injustice. Siguro po, ganun din ang nararamdaman ni Pastor Quiboloy that he cannot get a fair shake from the present government considering ito nga po, yung the manner kung paano execute yung warrant na parang naggera na. Ito nga pagre-raise ng discriminatory na 10 million laban sa kanya. These are all the hallmarks of persecution. And while kami po mga abogado, we will always give our clients the benefit of our best advice insofar as legalities are concerned. Ito pong mga bagay na to, these are not strictly legal. It is moral. Ultimately, these are moral and personal choices. Okay. May tanong lang po si Chacha, Attorney Ferdy, ha? Opo. Okay. Yes, Yes po. Attorney Ferdy, doon sa sinasabi din ni DILG Secretary Benhur Abalos, maging ng iba, na kung totoong inosente ang pastor, dapat nga daw po lumantad na siya at linisin na lamang niya ang kanyang pangalan. Ano pong tugon niyo doon? Actually, that is quite a simplistic interpretation of the law. Unang-una, everyone is presumed innocent at sabi nga po ng ating Korte Suprema, self-preservation is the ultimate law. Kung sa tingin ng isang tao ay hindi siya makakakuha ng katarungan, kung sa tingin ng isang tao ay may banta sa kanyang buhay, kung sa tingin ng isang tao ay mapapahamak siya, katulad po ng mga aligasyon ni Pastor Quiboloy na there is a hand here ng Estados Unidos na gusto siyang bigyan ng not only rendition but elimination, he has the right
at to self-preservation. At yan naman pong karapatan yan ay kinikilala rin po sa ating batas. Attorney Ferdy, kanina nabanggit niyo po no na matagal niyo nang hindi nakakausap itong si Pastor Apollo Quiboloy at ang makakasagot nga lang kung nandito pa siya sa Pilipinas ay ang Bureau of Immigration. Yun pong mga kasama rin dun sa may 1 million na bounty na mga idinadawit din po dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Meron po ba kayong idea kung nasaan po itong mga taong ito? Ay, wala po at ayoko lang po sana ma'am kung iba pa umanin nyo ma'am Chacha na magkomento because they are represented by other councils. Nakakahiya naman po sa kapwa-abogado kung sasaklawan po natin yung kanilang prerogative na mag-represent ng kanilang kliyente. So iba po ang mga abogado ni Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Camanes at Jackie. Yes po, Sir Ted. Okay, sige. So, dito ho ba sa paglalabas po ng pabuyang ito, ano po ang inyo pong analysis dito? So, sa po naman ng kaligtasan ni Pastor. Ay, yun nga po, that is another issue that we want to raise. Sapagkat alam niyo po, di ba, sabi nga ng Supreme Court natin, ayaw nila nung red tagging sapagkat nalalagay sa panganib yung mga ibang tao na contrary to the presumption of innocence. E pag magbibigay ka ng ganyang kalaking pabuya sa isang tao na hindi naman violent yung mga crimes na charge sa kanya, you give the impression not only that he is a guilty person, ngunit na siya ay prioridad na target siya ng gobyerno na napakalaki ng pabuya. So people might be encouraged to take the law into their own hands para makakolekta ng pabuya. So isa pa pong objection namin na sana i-realize ni Secretary Abalos bilang abogado rin naman po siya. Okay, sige po. So meantime po sa binabanggit nyo na kaninyo ay mga maliho at questionabling mga pamamaraan na gusto po ngayong pairalin ng kalihim ng DILG. Kayo po on your own, wala kayong balak na gawing usaping legal dito? Hindi kayo magkukusa dito na dumulog sa anuman pong forum o hukuman to question this? Hindi na po muna siguro, Manong Ted. We always give the government the benefit of the doubt. Katulad ng ginawa po namin nung kay Congressman Teves na tinubukan po namin at pagkamat ginagawa nilang closed door yung hearing, we tried to have himself heard through Zoom or by counsel man lamang. We gave them all the opportunities pero nung talagang last resort na lang po, that's when we had to go to court. So we are appealing to Secretary Abalos. Ipangalanan niya at pag malaman po natin kung anong motibo at malaman namin kung talagang actionable yung ginagawa nila o baka naman in good faith. Hindi po natin alamin. So it may be too early to make a decision po, Manong Ted. Okay, sige po. Kumusta po naman si Congressman Arnie Teves so far po? Dito nga po sa kanyang, di ho ba't kayo ay meron pong apila doon po sa pag-aapruba ng kanila pong gobyerno doon sa Timor-Leste na pauwiin na po sa Pilipinas si former Congressman Arnie? Okay naman po si Congressman Teves kaya nga kalbo pa rin. Pero yung pong kanyang extradition na request ng Pilipinas na pinagbigyan naman po ng Tribunal de Recursos ng bansang Timor-Leste, I was informed by my counterparts na mga abogado po sa Timor-Leste na under yung rules of procedure po ng hukuman doon ay mayroong hanggang July 29 kung hindi po ako nagkakamali para maghain po ng apela ni Congressman Teves, and then after that we will see what will happen po sa kanyang apela. In the meantime po, other recourses are also being pursued including the application for political asylum. In Timor-Leste? Opo, in Timor-Leste po, sir. Opo. Pero July 29 pa ang deadline, meaning you can exhaust itong haba ng panahon and then pag nag-file kayo nito, another waiting period. Opo, kasi yun pong nakalagay sa kanilang rules of procedure, 30 days from notice po noong judgment doon po ng Court of Appeals o Tribunal de Recursos nila. So I would presume 29 nakuha yung I can check my records po kung kinakailangan na Sir Ted. So mga ganung petsa po nakuha yung desisyon. So you're buying time and
as in, kumbaga, you will exhaust po ang haba ng panahon dito. And sa bandang dulo, ano ho ba? Bakit bandang ho ba hindi na lang siya umuwi at harapin po ang kaso? Oh, well, ano naman po, talaga naman po nire-recognize naman po ng batas, hindi lamang natin at ng Timor-Leste, na may legal remedies naman po isang tao na sa tingin niya ay may valid grounds to resist extradition. Katulad po nga nung sa ilalim ng Konstitusyon ng Timor-Leste, not only is extradition prohibited kung may a danger of life imprisonment, kung may danger din po sa life. Alam niyo po, Manong Ted, hindi lang sinasabi ng gobyerno. Noong nag-testify po, nung nagkaroon po ng hearing sa ating Kamara tungkol po sa expulsion ni Congressman Teves, nag-testify po si General Nartates ng ating PNP na indeed meron pong bansa sa buhay ni Congressman Teves. Isang bagay na aminado naman ng Office of the Solicitor General doon po sa Supreme Court sa aming kaso. Ngunit, magkahumihingi po kami nitong mga papeles tungkol dito sa basihan ng report ni General Nartates, ay ayaw naman po kami bigyan, which is another issue as to harassment of Congressman Teves. So, meron pa naman po kami mga valid defenses. At we intend to exhaust them. At ang batas naman po ng Timor-Leste nagbigay ng 30-day time period within which to appeal. So, yun naman po lamang ang ginagamit namin kung ano po nakalagay sa batas. Okay, sige po. So, Attorney Ferdy, salamat sa inyo pong panahon at kami po'y makikipag-ugnayan kung kinakailangan para po makuha ang panig ng inyo pong mga kinakatawan. Anytime po. Thank you very much. God bless. At katulad po ng dati, Chup chup. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.